Hi guys, another day, another bake. So today, mag-share ako ng recipe ng red velvet. Marami kasi ako na-encounter before na red velvet daw, pero hindi siya color red. So talagang nag-research ako before kung ano bang magandang gamitin na food color. And then na-discover ko na yung McCormick na food color na red is wala siyang aftertaste and very red talaga siya. Para sa recipe na to, times 3 siya since marami akong order ng red velvet kaya dinamihan ko na. Pero if mga 2 dozens lang ng cupcake ang need nyo, divided by 3 lang. First ingredients is cake flour, pero kung wala kayong cake flour, pwede nyo gawin tong ginagawa ko, 6 cups ng all-purpose flour, tapos yung 6th cup is babawasan mo ng 12 tablespoon, tapos papalitan mo siya ng 12 tablespoon na cornstarch. Ganun din yung magiging labas niya, parang cake flour. After sifting the flour and cornstarch, lalagyan nyo naman ng asin sa side, 1 teaspoon, and then baking soda, 3 teaspoons, in 3 recipes to. Pero 1 lang if divided by 3 nyo siya. So, ayan, pang third, then sift again, iiwas nyo siya sa salt since yung salt nakakapatay siya ng activity ng baking soda. So, 3 tablespoon ng cocoa naman, sift again para maiwasan na magkaroon ng lumps. After that, naglalagay na ako ng 4.5 white sugar. Fine sugar lang para maiwasan na may buo-buo siya. Hindi ko na sinisip since etong white sugar is very fine naman. After sa dry ingredients, proceed naman tayo sa wet ingredients which is 4x3 recipe. Meron akong 6 large eggs lang talaga kasi medium lang to. So, ginawa ko siyang 7. Pagkatapos, i-mix well natin yung egg and then set aside. Maglagay ng 3 cups ng milk sa other bowl with 3 tablespoon vinegar para makagawa ng buttermilk. Once tapos na sa buttermilk, iset aside, then mag-proceed sa egg, ilagay ang vegetable oil, 1.5 cup yon, and then 1.5 cup din ng melted butter, and then last is the buttermilk. Ayan, nag-activate na yung buttermilk natin. And then vanilla for aroma, and then food color. Ayan yung sinasabi ko na food color na maganda for red velvet kasi very pigmented and wala siyang aftertaste. McCormick food color pala yun. Mix all together hanggang mag-incorporate na pati yung color na nilagay natin. And then after that, imimix na yung wet ingredients sa dry ingredients. So, mas madali talaga pag yung wet ingredients nakalagay sa ganitong lalagyan. Iwas tapon na din siya and nakikita mo if may naiiwang lumps sa ilalim ng mga wet ingredients. Makikita mo na kahit pinagmix ko na yung wet and dry ingredients, very pigmented pa rin siya, hindi siya lumata, pero mas gumanda pa yung color niya. It's because of the cocoa, mas na-darken yung color niya, kahit na 3 tablespoon lang ng cocoa yung nilagay natin kanina, malaki yung natulong niya, and maganda din yung mix nun sa lasa. Para sa isang recipe lang na gagawin nyo, 1 tablespoon lang yung kailangan yung food color since pigmented nga siya. Times 3 lang since times 3 yung recipe ko. Naglalagay ulit ako ng 3 teaspoon ng vinegar sa last part para sa consistency and para hindi siya mabilis mapanis. After ko i-prepare yung butter, ay sinaksak ko na yung oven para makapag-preheat na ako. Ang kagandahan sa Unox oven is meron na siyang program. So, pwede ko nang ilagay sa P1 which is program 1. Andun na usually yung mga pang-bake ko pag mga gantong klaseng moist cake. So, 180 degrees talaga if sa normal na oven. But sobrang lakas kasi nung Unox oven and mabilis makaluto. So, I set sa 150 lang. Maganda talaga na mag-invest sa ganitong klase ng oven. Bukod sa convenient siya, is tipid pa siya since hindi ko na kailangan bumili ng gas for gas oven. And sa electricity naman, within 20 minutes, naluluto ko na lahat ng cakes ko. Na-trauma din kasi ako gumamit ng gas oven since last 2024 is nagkaroon ng incident na nasabugan ako. So, ayan, napa-invest ako sa Unox oven pero definitely worth it naman siya. Yung nakukonsume ko dati na electricity ay same lang din sa nakukonsume ko ngayon kahit na may Unox oven ako. I think tumaas lang siguro siya ng mga 2 to 300 pesos. Very definitely, nakakatipid pa rin ako kaysa naka-gas oven ako and delikado din talaga pag gas oven. Look at that pigmented red velvet. Very yummy and soft. Thank you for watching. Please follow me for more recipes.